Mula sa Lucena City ay bumiyahe si Oka patungo sa Sikihor para bisitahin ang kapatid niya na si Nicanor. Matagal na panahon na rin mula nang huli silang magkita bilang sundalo kung saan-saan kasi siya nadidestino at nitong huli ay sa Marawi siya napadpad. Nang makauwi siya sa Lucena City kung saan naninirahan ang mga magulang nila, ay sinabihan siya ng nanang niya na bisitahin ang kapatid niyang si Nicanor dahil hindi pa ulit ito nakakadalaw sa kanila. Magdadalawang taon na, maging siya ay nababahala na rin, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na nakabakasyon siya sa trabaho. Magagamit niya ang pagkakataon na yon para mapuntahan ang kapatid. Sa pagdating niya sa Leyte, ang tanging dinatnan niya ay ang mag-ina ng kapatid niya. Si Rica na asawa ni Nicanor ay nagulat na makita siya. Tinanong ko anong ginagawa niya ron. Sinabi niya na gusto lang niya silang bisitahin. Nag-aalala na rin ang nanang at tatang nila ng kapatid niya dahil hindi sila nagpaparamdam. Napayoko si Rica. Pinatuloy niya ang bayaw at pinaupo. Hindi niya alam kung papaano sisimula na magpaliwanag. Hinanap ni Oka si Nicanor. Hindi pa rin makasagot si Rica. Nanginginig ang mga kamay na napahawak ng mahigpit sa palda. Tila ba may inililihim. Inulit ni Oka ang tanong kung nasaan ang kapatid niya. Ang nakayukong mukha ng babae ay umangat at saka mahina ang boses na sinabi na wala na si Nicanor. Patay na raw. Nanlaki ang ulo at nanlamig ang pakiramdam ni Oka sa narinig. Napatayo siya at nahawakan ng mahigpit sa magkabilang braso ang hipag. Galit na galit niyang pinababawi rito ang sinabi. Umiling-iling si Rica at sinabing hindi na niya yon mababawi dahil hindi na rin niya maibabalik ang buhay ng pinakamamahal niyang asawa. Nanlulumong pabagsak na naupo si Oka sa sofa, salo ng dalawang palad ang ulo. Tinanong niya kung kailan pa at anong nangyari sa kapatid niya. Kwento ni Rica, isang gabi ng lagim ang nangyari sa kanila. 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Maulan nun, bukod sa mga patak ng ulan, ay wala nang iba pang maririnig na ingay sa labas. Patulog na sila nang bigla silang atakihin ng mga aswang. Hindi makapaniwala si Oka na totoo ang aswang. Sa dami ng probinsya at mga liblib na lugar na napuntahan niya bilang sundalo, ay wala pa siyang na-encounter na aswang. Huminga ng malalim si Rica at ipinagpatuloy ang pagkukwento. Aniya, maaring mahirap ng paniwalaan pero sa pag-atake yun ng mga aswang sa bahay nila nang hindi inaasahan ay wala silang nagawa kundi ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ang kanilang pamilya. Humawak noon ng itak si Nicanor, nilabanan niya sila, ngunit ang labanang iyon ay humantong lang sa kasawian ng asawa niya. Tinanong ni Oka kung bakit hindi niya yun ipinaalam sa nanang at tatang nila. Ani Rica, hindi niya alam kung paano dahil napakalayo nila, wala pa naman silang kabuhayan ngayon, kundi ang paglalako ng gulay mula lang sa tanim nila, kaya wala silang magagamit para umalis sa lugar na yon. Isa pa, wala rin siyang cellphone at natatakot din siyang malaman ng mga biyenan niya ang nangyari. Hindi tinanggap ni Oka ang mga pagdadahilan ni Rica. Palagi raw may paraan kung pag-iisipan. Paano kung hindi siya nagpunta, edi hindi nila malalaman na patay na pala ang kapatid niya. Tinanong din ni Oka kung bakit sila inatake ng aswang. Hindi pa nakakasagot si Rica nang marinig nila ang iyak ng sanggol na 1 taong gulang. Pinuntahan niyo ni Rica sa crib at kinarga. Sa halip na sagutin ang tanong ay sinabihan ni Rica si Oka na umalis na, hindi ito maaring abutan ng gabi ron. Nagtaka si Oka kung bakit siya pinapaalis. Hindi na naman sinagot ng hipag ang tanong niya. Napatingin ito sa bintana at tila may kinatakutan. Nagmamadaling kinuha ang gamit ng anak sa silid, tapos ay pinakarga sa bayaw niya ang sanggol. Hindi maintindihan ni Oka kung anong nangyayari. Ani Rica, dalhin na nito ang anak nila ni Nicanor at siguruhin na magiging ligtas sa kanilang paglayo. Bago pa ulit makapagtanong si Oka, ay bigla nang bumukas ng pabalandra ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na ang mga aswang ang dahilan ng takot ni Rica. Tinukot agad niya ang baril at isa-isang pinaputukan ng mga yon. Dahilan para magkaroon sila ng pagkakataon na makatakas kasama si Rica. Sa pagtakbo nila ay sinadya ni Rica na makarating sila sa sementeryo sa puntod ni Nicanor. Doon sila pansamantalang na mahinga. Saglit na iniyakan ni Oka ang himlayan ng kapatid, tapos ay pinilit niya si Rica na sumama sa pagtakas nila. Pero mas pinili ni Rica na ipaliwanag na lang ang sitwasyon sa bayaw niya kung bakit hindi siya maaring sumama.
Wala na siyang pagpipilian kundi ipagtapat ang tunay niyang pagkatao na siya ay nabibilang sa lahi ng aswang, isang mortal na kasalanan sa kanila na makapag-asawa ng normal na tao. Kamatayan lang niya ang makapagpapatahimik sa buhay ng asawa at anak niya. Pero dahil nga wala na ang asawa niya, ang buhay na lang ng anak niya ang maari niyang maisalba. Bilang kaparusahan, tatanggapin niya ang kamatayan. Kung mailalayo raw ni Oka ang anak niya, ay hindi na ito guguluhin ng mga aswang dahil napagbayaran na nilang mag-asawa ang kasalanan sa kanilang lahi. Kaya nakiusap siya sa bayaw niya na dalhin ang anak nila ni Nicanor at huwag nang ibabalik sa Sikihor para sa tiyak nitong kaligtasan. Tumango si Oka. Ilang saglit pa at nasundan na sila ng mga aswang. Muli ay ginamit ni Oka ang baril niya para paulanan ng bala ang mga aswang. Isa ang nakasalisi sa likuran niya at nakagat siya sa balikat, pero hindi niya yun ininda. Nangibabaw sa kanya ang kaligtasan ng pamangkin. Si Rika naman ay humarang sa iba pang mga aswang para tuluyang mapatakas ang magtiyuhin. Ang huling narinig ni Oka mula kay Rika ay ang sigaw nito na huwag pababayaan ang pamangkin niya. Nakita pa niya kung paano ito pinatay ng mga kapwa aswang, kaya nagmadali na siyang umalis, tangay ang kanyang pamangkin. Walang patid ang pagtangis ng nanang at tatang ni Oka nang malaman ang sinapit ni Nicanor. Kasabay ng pagluluksa nila ay ang pagsisimula ng lagim sa kanilang bayan dahil sa pag-atake ng isang munting halimaw na tinawag ng mga tao na isang tiyanak. Kinutuban si Oka na ang gumagalang batang aswang sa lugar nila ay ang mismong pamangkin niya na si Jose Nicanor Jr. Kaya naman nung gabi ring iyon ay lumabas siya para hanapin ito. Nang makarinig siya ng pagkakagulo ng mga tao ay doon siya nagpunta. Nasaksihan mismo ng mga mata niya na isang matandang lalaki ang nabiktima ng kanyang pamangkin. Sinubukan niya itong tawagin at paamuin habang alerto siya sa kanyang baril kung sakali na maging siya ay atakihin ito. Tila may isip namang unti-unting sumunod sa kanya ang sanggol at nagpakarga. Dahil doon ay may naisip si Oka. Sa pagbabalik niya sa laban bilang sundalo, magagamit niya si Nicanor Jr. para sa kanilang misyon. Kaysa mabiktima ito ng mga inosenteng tao, gagamitin niya ito para biktimahin ang mga kalaban. Nahirapan man si Oka na ipaliwanag sa mga magulang ang tunay na katauhan ng pamangkin bilang anak ng aswang, ay tiniyak niyang maisasama niya ito sa kanyang pag-alis. Hindi naman siya nabigo. Bumalik siya sa misyon bilang sundalo na may dalang munting sandata laban sa mga kaaway.